Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang tumingin sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Tayo po ay sandaling manalangin. Salamat, Panginoon, sa araw na to. Salamat, Panginoon, na binigyan niyo po kami na maayos na panahon na kahit po patuloy ang bagyo na dumadating, kayo po ang siyang patuloy na umiingat at gumagabay sa amin. Sa umagang ito, gabayan niyo rin po ang mga kapatid namin na papunta pa lamang po dito, gayon din po ang mga makikinig sa online. Kayo nawa, Panginoon, ang may taas sa araw na to, ang pangalan ninyo aming sambahin, Panginoon, at kalugdan. Nawa po, buksan niyo ang aming mga puso at isipan sa maririnig naming mensahe na magmumula sa kabataan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magsipagtayo. Paanyaya sa pagdiriwang at pagsamba. Manumbalik tayo sa Diyos na siyang nagpagaling at nabuklod sa atin at damhin natin ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan.
Purihin at pasalamatan natin sa araw na ito ang Diyos dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig at pagmamalasakit para sa atin. Ati pong awitin ang pambungad na himno, Purihin Siya. Tayo po ay manalangin. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa araw na to. Salamat po sa bagong buhay, panibagong pag-asa at sa isang linggong natapos, Panginoon, na patuloy niyo kaming ginagabayan. Salamat po sa mga blessings na aming natatanggap na kahit hindi man po namin hinihingi, patuloy niyong pinagkakaloob po sa amin. At nawa po, kayo po ang siyang magbukas ng aming mga puso at isipan sa aming mapapakinggang mensahe na nagmumula sa iyo, Panginoon. At ganoon din po, kayo po ang siyang magbigay ng patuloy na pag-iingat sa mga kapatid namin na papunta pa lamang po dito. Gayon din po sa makikinig sa amin sa live. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Maaari na po tayong magsiupo. Ang pagsisisi, pagbabalik loob sa Panginoon. Lumapit tayo sa Diyos at humingi tayo ng kapatawaran. Magbalik loob tayo sa Kanya at lubusang magpasakop sa Kanyang kapangyarihan. Dumalangin tayo na tulungan niya tayo na makaiwas daan ng kasalanan. Hilingin natin sa Diyos na ituro sa atin ang daan na dapat nating lakaran na ang patutunguhan ay buhay na walang hanggan. Pagsisihan natin at talikdan ang ating mga kasalanan. Mga kapatid, minamahal po tayo ng ating Panginoon. Kapag tayo lumalapit sa Kanya, hindi po niya tayo itataboy. Pinatatawad ng Diyos ang sino mang humihingi ng kapatawaran sa Kanya. Sumain niyo nawa ang kapayapaan. Amen. Papurihan at ang Anak at ang Espiritu, buhat pa sa unang muda, ngayon magpakailanman. Sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. Ipamahagi natin sa ating mga kapatid ang kapayapaang ating nakamtan. Batiin po natin ang bawat isa kasama ang ating mga kapatid. Iabot natin ang ating kamay ng pagbati ng kapayapaan. Peace be with you. Peace be with you. Sumainyo ang kapayapaan. Amen.
Manalangin tayo. O Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, aming Panginoon, aming tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapayapaang nagmumula sa iyo. Salamat po sapagkat hindi lahat ng panahon ay tagulan. Binibigyan mo rin kami ng panahon ng pagtila at pagkatuyo. Maraming salamat po dahil hindi laging kalungkutan ang dumating sa buhay namin. Mayroon ding kaligayahan at maraming kaligayahan. Salamat po sapagkat hindi palaging karamdaman ang nangyayari sa aming katawan. Mas malimit ang kalakasan ang nagaganap. Salamat po sapagkat hindi laging madilim ang buhay. May liwanag din. At mas marami ang liwanag. Thank you, Lord. Ikaw ang lahat ng gumagawa ng bagay sa aming buhay. Na kahit na ang imposible ay nagiging posible sa iyo. Salamat lalong higit sa kapayapaan na aming nakakamtan. At salamat po sapagkat sa aming buhay ay hindi laging dalamhati ang nagaganap, kundi malimit ay mapayapa ang aming buhay at karamdaman. Ngayong araw na ito, Panginoon, kami dumadalangin sa iyo na patnubayan mo ang mga kabataan sa buong United Church of Christ in the Philippines sa pagdiriwang ng Youth Sunday. Salamat po sapagkat mayroong mga kabataan na pinapanday ka upang balang araw ay siyang maging kahalili namin sa paglilingkod sa iyo. Salamat po sapagkat tinuturuan mo kami na ganyakin ang mga kabataan na manampalataya sa iyo, maglingkod sa iyo, at maging tagapagpalaganap ng iyong mga salita. Dinadalangin po namin ang Christian Youth Fellowship sa buong United Church of Christ in the Philippines. Palakasin mo po sila, Panginoon, at patatagin sa pananampalataya sa iyo. Kahit na mabilis na nagbabago ang panahon. Dumadalangin din kami, Panginoon, na kami nawa ay iyong patuloy na samahan ng iyong banal na Espiritu sa pagsambang ito. Mangusap ka po sa amin sa iba't ibang kaparaanan at kami nawa ay tumugon sa iyong pag-ibig. Paghariin mo po sa amin, Panginoon, ang iyong kaaliwan at samahan mo nawa kami sa pakikinig at pagninilay. Kaming lahat na narito sa bahay-sambahan at pati yung mga kasama namin online na nasa kanilang tahanan at mga malalayo sa amin at nasa malalayong bansa, patnubayan mo po sila, Panginoon. Pagpalain, ingatan at samahan. Maraming salamat po sa patuloy mong pagpapahinam sa amin ng buhay at ng kalakasan. Ito po aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
magsitayo po ang lahat sa pagbasa ng banal na kasulatan. Ang pagbasa sa araw na ito, sa lumang tipan ay mula sa Sepanaya, Soponya, Kabanatang 3, talatang 12. At ang iiwan ko roon ay ang mga taong mapagpakumbaba na lalapit sa akin upang pasaklolo. At sa Marcos, Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 8, talatang 34. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Pinagpala tayo sa pagkarinig ng banal na salita. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas ko daraanan. Tayo ngayon ay magsiupo at makinig sa mensahe ng awitin.
Good morning. Sa buong UCCP ngayon, buong Pilipinas, ay pinagdiriwang ang Youth Sunday. Nung araw ay September. Ngayon ay second Sunday of August. At kailan ko lang nakita dun sa ating calendar na Youth Sunday. At ang tradisyon ng ating komperensya, ang mga kabataan ay ini-expose sa iba't ibang simbahan. Matapos makadalo sa preaching workshop, ay ipapadala sa mga churches. Ngayong araw na ito, kagaya nung nakaraang taon, taga First Evangelical Church sa San Pablo City ang magbibigay ng mensahe sa atin. Si Rian Gensil Cornista. Ganda naman ng pangalan mo. Nakakaingit ako si Primitivo. Papakilala ko sila. Si Rafaela. Marcela. Si Rian ay 13 years old pa lang. Parang ako nung ako'y unang sumalta sa simbahang ito. Second year high school. Nung pong ako'y nasimba na dito, 13. Pero 16 na ako nung nabinyagan. Parang 13 years old din ako nung unang nag-sermon dito sa prayer meeting. Na ang sermon ko'y wala pang 2 minuto. Natutuwa po ako dahil, alam nyo, nakikita ko yung future natin, ating simbahan sa mga kabataan ngayon, na sila ang magiging mga kapalit natin. At pag ang simbahan ay hindi sanay ng mga kabataan, ay kawaawa naman ang ating future na simbahan. Pero salamat Rian sa pagbibigay ng iyong sarili. Napakadami ng kaagaw ngayon ng simbahan sa mga kabataan, lalo na ang social media. Napakahirap na ngayong makipag-compete ng simbahan sa trend ng lipunan. At ito yung mga nagiging kakit-akit sa maraming kabataan, kaya hindi mahila sa church. Salamat sa Diyos dahil merong mga bata na galing talaga sa pamilyang protestante. Alam nyo, yung pamilyang Cornista ay matagal ng pangalan sa United Church of Christ in the Philippines, Southern Tagalog Conference. In fact, yung mga kasiwife namin nung araw ay mga Cornista. At sa San Pablo ay tatak ng Cornista. Dala ng Cornista yung mga matatalino at magagaling. Dahil si Dr. Minda Cornista, one of the best professors sa University of the Philippines, ay isang leader of the church. Ang paksa po ng CYF ay naglalakbay patungo kasama ni Kristo, sa gabay ng temang Walking with Jesus, Journeying with Anna Wim. Handa natin yung sarili sa pakinig sa mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ni Rian Gensil Cornista. Masaganang araw po sa ating lahat. Ako po si Rian Cornista at narito po ako upang maghatid ng isang pahayag tungkol sa salita ng Diyos. Bago ang lahat, humarap po tayo sa ating katabi at sabihin, "Kapatid, handa ka na bang makinig?"
Ngayon po, tayo muna ay manalangin bago tayo magtungo sa pahayag na ating pagninilayan. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po dahil muli mo kaming tinipon upang matuto, makinig at mangaral ng iyong salita. Naway gabayan mo po kami sa aming gagawin ngayon at bigyan mo kami ng kalakasan aming puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong mensahe. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli ako po si Rian Cornista mula sa UCCP FEC. Mga kapatid, ngayong araw ay pagninilayan natin ang tatlong mensahe mula sa salita ng Diyos. Maaaring magkakaiba ang mga talata, pero iisa ang kanilang itinuturo sa atin. Kung tunay nating sinusunod ang Diyos, dapat itong makita sa paraan ng ating pamumuhay at pakikitungo sa ibang tao. Sa Zephaniah chapter 3 verse 12, sinabi ng Diyos na mag-iiwan siya ng mga taong mapagkumbaba at marunong magtiwala sa Kanya. Ipinapakita nito na hindi kailangan ng Diyos ang taong palaging ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Ang hinahanap niya ay pusong mapagkumbaba at magtitiwala sa Kanya. Sa panahon ngayon, madaling isipin na kailangan nating maging mas magaling kaysa sa iba. Sa social media, minsan ay nakikita natin ang buhay ng ibang tao at napapaisip tayo na kailangan din nating ipakita na maganda ang ating buhay. Pero, ipinapaalala sa atin ng Diyos na hindi ang pagpapakitang gilas ang mahalaga, kundi ang pusong marunong magpakumbaba. Ngunit paano natin maipapakita ang ating pagsunod sa Diyos? Sa Marcos chapter 8, verse 34, sinabi ni Jesus na kung nais nating sumunod sa Kanya, kailangan nating talikuran ang sarili, pasanin ang ating krus at sumunod sa Kanya. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi nangangahulugang magiging madali ang lahat. Minsan, kailangan nating piliin ang tama kahit mahirap. Kailangan nating matutong magpatawad kahit nasaktan tayo, tumulong kahit walang kapalit at gumawa ng mabuti kahit walang nakakakita. At dito naman pumapasok ang mensahe ng Lucas chapter 10, verse 25 to 37, ang kwento tungkol sa mabuting Samaritano. May isang taong nasaktan at iniwan sa daan. May mga taong nakakita sa kanya, ngunit hindi siya tinulungan. Ngunit may isang Samaritano na huminto, nilapitan siya at tinulungan siya. Napakaganda ng aral nito dahil ipinakita ni Jesus na ang pagiging mabuting kapwa ay hindi nakabase sa kung sino ang tao, kung saan siya galing o kung ano ang kanyang katayuan sa buhay. Ang tunay na pag-ibig ay ipinakikita sa gawa. Sa Zephaniah, tinuruan tayong magpakumbaba. Sa Marcos, tinuruan tayong sumunod kay Jesus kahit may mga sakripisyo. Sa Lucas, tinuruan tayong ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa. At napakahalaga ng mga aral na ito sa panahon natin ngayon. Sa mundong maraming away, panghuhusga, inggitan at pagkakanya-kanya, maaari tayong maging instrumento ng Diyos. Hindi dahil kailangan gumawa agad ng malaking bagay, maaari tayong magsimula sa simpleng pagtulong sa kaklase, paggalang sa magulang at guro, pakikinig sa kaibigang may problema, at pagiging mabait kahit hindi tayo sinusuklian ng kabutihan. Minsan, tinatanong natin, ano ang gusto ng Diyos na gawin ko? Marahil ang sagot ay simple, magpakumbaba, sumunod kay Jesus, at magmahal ng kapwa. Mga kapatid, ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa pagsisimba, pagdarasal o pakikinig sa salita ng Diyos. Mahalaga ang mga ito, ngunit dapat makita rin ang ating pananampalataya sa ating mga ginagawa. Kaya sa pag-uwi natin ngayong araw, sana ay dalhin natin ang tatlong bagay. Isang pusong mapagkumbaba, isang pusong handang sumunod kay Jesus, at isang pusong handang sumunod kay Jesus, magmahal at tumulong sa kapwa.
sapagkat kapag tayo ay tunay na sumunod kay Kristo, hindi lamang ito naririnig sa ating mga salita, nakikita rin ito sa ating buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Rian. Purihin po ang ating Panginoon. Nasa panahon na po tayo ng paghahandog. Paanyaya sa paghahandog, ihandog natin ngayon sa Panginoon ang mga simbolo ng pasasalamat sa lahat ng biyaya niya sa atin at ang mga kapahayagan ng ating pagmamahal at pagtangkilik sa kanyang iglesia. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shouting, that's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a
to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Tayo pong lahat ay manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka po namin, O Diyos, sa lahat ng biyaya na binibigay niyo po sa amin sa araw-araw. Kaya po ngayon, kami, Panginoon, ay nasa inyong harapan para ibalik ang mga bagay na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Nawa po ang handog na ito ay magamit namin sa pagpapalago ng inyong simbahan at ministeryo, Panginoon. Ito lamang po ang aming samat panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Good morning. Marami ang naapektuhan ng walang tigil na pag-ulan. 5 araw halos na umuulan. Pero gaano man katagal ang ulan, titila rin yan. Hindi habang buhay ay tag-ulan. Purihin ang Panginoon sa ating pagkakatipon ngayong araw na ito kahit marami ang absent na classmates natin. Maraming wala pero salamat sa Diyos. Meron bang first time? First time mo ba dito, Aika? Opo, first time si Aika Espedido galing sa San Pablo. Kasama ni Rian. Si Rian, of course, first time din dito. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Thank you. Sa mga may birthday, birthday pala ni Ronnie. Bukas, August 10, pinapabot natin ang pagbati kay Ronnie Suarez, kay Anita Beronilla, August 10, bukas din, at kay Wilbert Beronilla, bukas din. Aba, ay makakarating. Sa August 11, si Ibarra. Where is Ibarra? Si Girly Villena, Armando Atienza, and Hil Suarez. Ang daming mga wala dito. Nababati. Tapos yung nandito, hindi nabati. Si George, hindi natin nabati noong linggo. Meron pa. Maligayang bati sa inyong karawan. Happy birthday. Maligayang bati. Maligayang bati sa inyong pagsilang. Diyos nawa ang magpalang ng mahabang buhay.
the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God. May the Lord God bless you. Pagkatapos po ng panambahan, meron tayong coffee fellowship. Pagkatapos po ay may Sunday school. Huwag po tayong aalis at makibahagi po tayo. At ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat ng tumulong sa hosting na ating ginawa sa Continuing Theological Education ng Southern Tagalog Conference Church Workers at saka ng Northeast Southern Tagalog Conference Church Workers Joint City dito sa atin. Wala po akong nakuhang negatibong feedback sa kanila. Napakagaling daw nating mag-host. At tuwan-tuwa po silang makita ang mga members natin na nagsiserve ng pagkain at tumutulong. Pinapaabot po nila ang taos-pusong pasasalamat sa atin. At nagpaabot din naman sila ng biyaya pambayad sa kuryente. Thank you. Ang atin pong iglesia ay patuloy nating suportahan sa ating mga pagpapaganda, pagpapayat, dahil ang laki po talaga ng nagiging silbi nito sa atin, sa ating mga kapatid. Hindi lamang po sa ating lokal, kundi sa buong United Church of Christ in the Philippines. 70, yung pastor at na nandito. At yung nag-stay ay umabot ng 57. Ang dami po nila. At busog na busog po sila dito sa atin. Thank you. Sana po daw ay huwag tayong madadala. Ang atin pong iglesia ay magdadaos ng alkansya muli next week. At sana po nandito kayo. Tayo po ay mag-aalkansya muli para naman sa centennial ng ating simbahan. Mahalagang mapag-ipunan po natin, makaipon tayo bago mag-2028 ng halagang ating gagastusin sa pagdiriwang. Dahil malakihang pagdiriwang ito ng ating simbahan sa 100 taong anibersaryo. Siguro ngayong 99 magtitipid tayo ng konti para yung 100 ay bonggang-bongga. At ating minimiti at nadalangin na sana ay bigyan tayo ng Panginoon ng guidance kung paano natin maihahanda ng maganda, mabuti. Sasama po natin sa ating panalangin yan. Mambilis lang po ng panahon. Ang bilis pong dumating ng lumipas ng panahon at ngayon nga ay ilang linggo na lamang ay may sumisilip na eh. Parang may sinasabing whenever there are children, nasilip na. Masaya na naman ang buhay. Yan ang kakantahin natin sa first Sunday of September. At wag po kayong magsasawa sa pagdalo at pagtangkilik sa ating mga gawain. Hindi lamang ito nagpapaunlad ng ating pananampalataya, kundi nagpapatibay ng ating pagsasamahan at pagdadamayan. Salamat po sa ating Panginoon sa pagpapagaling sa kapatid na Lilibet. Nandyan na po uli siya. Hello. Bagaman hindi pa siya totally healed, pero malakas na, nakasimba na. At ayaw na ayaw niyang mamimiss
ang pakikibahagi sa ating gawain dito sa church. Salamat sa Panginoon. Habang inaawit po natin itong Wonderful Grace of Jesus, tayo po ay magkakaloob para sa CYF. Pero this time, hindi lang po ito para sa lokal na CYF. Kasali po dito ang Conference CYF at saka ang National Christian Youth Fellowship na paghahati-hatian nila ang ating malilikom na offering sa araw na ito. Sa buong simbahang UCCP, sa buong Pilipinas. Purihin ang Panginoon. Wonderful Grace of Jesus. pinupuri namin at pinapasalamatan ka, Panginoon, sa iyong kahangahangang pag-ibig sa amin. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng karunungan, ng talento, ng kaalaman. Naway gamitin namin
sa pamamahagi ng iyong salita ang mga talentong ipinagkakalob mo sa amin. Hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi ng aming pamumuhay. Maraming salamat po sapagkat nagpapahatid ka ng mga kabataan, nagpapanday ka ng mga kabataan upang maging balang araw ay tagapagtaguyod ng aming iglesia. Thank you, Lord, sa kabataang pinadala mo sa amin, si Rian. Maraming salamat po, Panginoon, sa kanyang lakas ng loob na binibigay mo sa kanya upang humarap at magbigay ng mensahe sa mga kapatid. Salamat din po sa mga kapatid naming pinapatnubayan mo at binibigyan ng kaarawan. Thank you, Lord. Salamat din po sa mga kapatid naming tinutugon mo sa kanilang dalangin, kagalingan sa karamdaman at mga solusyon sa mga suliranin. Sa iyo po namin inihabilin ang aming buhay, Panginoon. Ang mga kapatid naming dumadalangin na mayroong hinihiling sa iyo. Tulungan mo po sila na makamtan ang kanilang mithiin, ang mga dumadalangin na naway sila ay iyong gagabayan sa paghahanap ng trabaho, ng gawain. Ikaw nawa, Panginoon, ang siyang maging kasama nila at gabay. Ikaw rin nawa, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa amin, sa aming mga paglalakbay at pagharap sa panibagong bukas ng aming pagpasok at paghahanap buhay. Panginoon, ihabilin po namin sa iyo si Jajad sa kanyang eksaminasyong pinagdadaanan ngayon sa civil service. Ang ginawang kalooban, kagandahang loob ay kanyang makamtan. Sa iyo po namin nadalangin, Panginoon, patuloy ang kapatid na Lilibet na nawa po ay ang kagalingan ay patuloy na maranasan at kami ay palagi ang magkasama sa paglilingkod sa iyo. Ang ginawang pag-ibig ang siyang bumigki sa aming lahat at huwag namin kalimutang magtulungan sa pagdadala ng aming mga pasanin. Hinihiling po namin, Panginoon, na basbasan mo kami sa pamamagitan ng iyong lingkod. At ngayon, ang pagpapala nawa ng makapangyarihang Diyos, ang pag-ibig at pagliligtas ni Kristo, ang pakikipisan at aliw ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat nawang naririto at ganon din sa mga kasama natin online. Sumainyo nawa ang pagpapala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. And give you peace, and give you peace. And be gracious, and be gracious. To God be the glory. God bless you. God is good. And all the time, God is good. Praise the Lord.
Meron po tayong coffee fellowship. Meron ng tinapay at meron ng palaman.